Magandang araw mga kayanita. Tunghayan po natin ang part 3 ng ating kwento na pinamagatang Ang Ibigin Ka. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Limang taon na ang nakararaan nang simulang iwan ni Marco ang Hacienda Valencia at ngayon lang niya muling tinatahak ang daan patungo roon. Pagkapasok sa bukana ng hacienda, hindi niya naiwasan ang muling maalaala ang mapait na nakaraan na naging dahilan ng kanyang pag-alis doon. Bumalik sa isip niya ang pait na likha ng isang babaeng nagbigay sa kanya ng malaking kahihiyan at nagpabangon sa kanyang galit sa mga katulad nitong babae. Kasabay ng pagdayo ng alaala ay ang pangako sa sariling hindi na siya muling hahayaan ang kahit na sinong babae na sirain ang kanyang buhay. At babawiin niya ang mga taon na sinayang niya sa paghali sa hacienda nila. Hindi niya namalayang napadiin ang kanyang kapit sa manibela at dumiin din ang tapak niya sa gas. Wala sa isip na humagibis na siya sa daan na patungong hacienda nila. Ganoon na lamang ang gulat niya nang biglang may sumulpot at tumatakbong kabayo sa kanyang harapan. Nagulat ang kabayo. Napatigil ito at nagwala. Nahulog ang babaeng nakasakay roon at muntik nang masagasaan ng kotse niya. Mabilis na tinapakan ni Marco ang preno at kinabig ang kotse paiwas sa babae. Sa ginawang iyon, isang himala na hindi bumaligtad ang kotse. Pero hindi niya naiwasang sumubsob at mauntog sa manibela. Dali-dali siyang bumaba ng sasakyan at nilapitan niya ang babaeng noon ay nakatayo na at kasalukuyang pinapagpag ang damit. "Are you all right?" tanong niya dito. Hindi niya makita ang mukha nito dahil humaharang doon ang nagulong buhok nito. "Nasisiraan ka na ba ng bait? Muntik mo na akong patayin," sabi nito sabay hawi sa buhok. Tumambad kay Marco ang galit nitong mukha. "Ikaw?" bulalas niya. Kasabay ang pagdidilim ng mukha nito. Hindi niya makakalimutan ang babaeng ito na kumagat sa kanyang kamay noon para lang makatakas sa kanya. "Anong ikaw? Bakit? Nagkita na ba tayo?" Punot noong tanong nito kay Marco. "Ha? Nagmamaang-maangan ka pa ha?" panunuya ni Marco. Bumakas ang kalituhan sa mukha ng babae na kaagad ding nawala. Buong katarayan siya nitong hinarap. "Look, mister, o kung sino ka man, wala akong alam sa mga pinagsasasabi mo. Kung nagsasalita ka lang ng ganyan, para makalimutan ko ang kasalanan mong pagbangga sa akin, nagkakamali ka. Hindi ganon kadaling bilugin ang ulo ko." "Wait, parang pinapalabas mong may kasalanan ako sa'yo?" "Bakit, hindi ba? Eh halos sagasaan mo na kami ng kabayo ko at muntik pa akong mapilayan. Bakit ako ang sinisisi mo? Kayo itong biglang humarang sa dinaraanan ko. How dare you?" Naniningkit ang mga mata nito. "Ako pa ngayon ang pinapalabas mong may kasalanan? Eh ikaw itong akala mo ay kung sinong hari ng kalsada. Bakit? Sino ka ba? At ano ang ginagawa mo sa lugar na ito? Wala kang karapatang magtanong sa akin ng ganyan." Matigas nitong sabi. "Matagal na ako rito. Hindi katulad mo na ewan ko kung saan nagmula at kung paano napunta dito." Natigilan ang babae. Hindi niya tiyak kung imahinasyon lang niya ang nakitang lungkot sa mga mata nito na kaagad ding napalitan ng galit. "Damn you!" Nagtatagis ang mga bagang ng babae ng bulyawan ito. Nahugot ni Marco ang paghinga sa pagpipigil ng matinding galit. Walang karapatan ang sino man na pagsalitaan siya ng ganoon. Lalo na ng isang babae lamang. "Watch your mouth. Hindi mo kilala kung sino ang kaharap mo. Wala akong pakialam kung sino ka pa. At lalong wala akong balak na kilalanin ng isang tulad mo." Tumalikod na ito at mabilis na sumakay sa kabayo. Lumapit ito sa kinatatayuan niya at parang prinsesa na pababang tumingin sa kanya. "Nakalimutan ko nga palang ipakilala sa iyo. Hacienda Valencia ang lugar na ito at hindi isang racetrack," sabi nito.
sabay haplit sa kabayo. Sinundan na lamang niya ito ng tanaw. Hindi siya nakapiyok sa pangiinsulto sa kanya ng babae. Ikinuyom niya ang mga kamay para pakalmahin ang sarili. Tinungo niya ang kotse na ang balak ay muling patakbuhin iyon ng matulin. Ngunit nadismaya siya nang matuklasang napapunta sa malalim na lubak ang hulihang gulong niyon at nahihirapan siyang iahon iyon para muling makausad ang sasakyan. Napabuntong hiningang napatingala siya sa magkahalong inis at frustration. Ang babaeng nakaaway ni Marco ay nakarating na ng villa. Ibinalik na muna niya ang ginamit na kabayo sa kwadra at ipinagbilin iyon sa katiwala ng mga kabayong naroroon. Pakainin mong mabuti at painumin mo ng maraming tubig ang kabayo, Tito. Masyado yang napagod sa maghapon naming paglilibot sa hasyenda. Ito pa rin ba ang gagamitin mong kabayo bukas? Sabi ni Tito sa kanya. Hindi, si Puti ang gagamitin ko. Nagulat si Tito sa sinabi ng dalaga. Bagamat pinakamatulin ng kabayo ang gagamitin nito kinabukasan, iyon din ang pinakasumpungin sa lahat. Ang tanging nakakasundo lamang ng kabayong iyon ay ang tunay na nagmamay-ari rito na umalis na 5 taon na ang nakakaraan. Umalis na si Althea sa kwadra at nagtungo na sa malapalasyong bahay ng mga Valencia. Nasaan si Don Francisco Jose? Malumani niyang tanong sa katulong na narat na niyang naglilinis ng mansyon kasama ang iba pa. Nasa library. Gusto mong tawagin ko? Sabi sa kanya ni Jose. Wag na, ako na lamang ang pupunta roon. Humugot muna siya ng malalim na hininga para payapain ang sarili. Pilit niyang iwinawak siya sa isipan ang pinaka-antipatikong lalaking nakaengkwentro niya kanina. Nihanda niya ang isang ngiti bago pumasok sa silid-aklatan. Nandito na ako, Papa. Masaya niyang bati sa matandang lalaking abala sa pagbabasa ng libro. Kagustuhan nito na tawagin niya ito ng ganoon. Althea, iha. Binaba ni Don Francisco ang binabasa. Sinalubong siya nito para yakapin. Huwag kayong lalapit sa akin, baka kayo madumihan. Natatawang umiwas siya rito. Natigilan ang matanda. Sinipat nito ang hitsura niya. Napansin itong nanlilimahid sa alikabok ang suot niyang puting polo, partikular na ang kanyang harapan. Anong nangyari? Hindi ka madudumihan ng ganyan sa maghapon mong pangangabayo. Napabuntong hininga siya. Nahulog ho ako sa kabayo dahil sa kagagawa ng isang mayabang na lalaki na hindi ko naman kilala. Wala naman hong nangyaring masama sa akin at inaway ko pa ho ang lalaking iyon. That's strange. Lahat ng tao dito sa hasyenda ay kasundo mo at lahat ay kinagigiliwan ka. Sino ang lalaking ito na sinasabi mo? Tanong ni Don Francisco. Baliwala ho iyon at huwag niyo na hong intindihin. Nagkibit balikat siya. Siya nga po pala, Papa. Binisita ko ang palayan kanina at maaari na ho natin itong anihin. Sinabihan ko na ho si Randy na kami ang magsusupervise na mag-aani bukas. Napapangiting inakbayan siya ng matanda palabas ng library. Pagdating sa bagay na iyon, ay pinapaubaya at pinagkakatiwala ko sa iyo, Althea. Maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo sa akin. Malaki na ho talaga ang utang na loob ko sa inyo. Aniyang parang may bikig sa lalamunan. Huwag mong intindihin iyon. Natatawang sabi ni Don Francisco. Hindi ka naman naging pabigat sa akin. Napangiti si Althea. Aakyat na muna ho ako sa aking silid, Papa, para maligo. Nanlalagkit na ho ako sa magkahalong pawis at alikabok. Sige, ipatatawag kita kay Jose kapag maghahapunan na. Sabi ng matanda dito. Huwag na ho. Pinakain ako ng asawa ni Randy kanina at busog pa po ako. Mas gusto ko pong magpahinga ng maaga. Hinalikan niya ito sa pisngi bago umakyat ang hagdan patungo sa kanyang silid. Akma na sanang magtutungo sa library si Don Francisco nang matigilan ito sa pagsigaw ni Jose. Ayang senyorito! Si Marco. Piping sigaw ng Don at sabik na lumabas para sumalubong. Nakita nitong bumababa ang lalaki mula sa pick-up na minamaneho ng katiwalang si Mang Sidro. I'm home, Papa! Nakangiting bati ni Marco sa ama. Isang kotse ang bumubulusok sa bangin. Siya ang nakasakay.
Pakiwari niya ay nakatali siya sa loob niyon. Gustuhin man niyang tumakas ay hindi niya magawa. Parang may nakapasok sa kanyang lalamunan at hindi siya makasigaw. Hanggang sa sumabog ang kotse at tuluyang nahulog sa malalim na bahagi ng dagat. Ang dagat ng kamatayan. Pawisang napabangon si Althea. Humihingal na nasa puniya ng 2 palad ang kanyang mukha. Dinalaw na naman siya ng masamang panaginip. Madalas siyang bangunguti ng paulit-ulit na eksenang iyon. Hindi niya maintindihan kung ano ang kaugnayan niyon sa kanyang buhay. Ayaw siyang patahimikin niyon. Tumayo siya at hinagilap ang roba para ipatong sa manipis na nightie. Tinungo niya ang balkonahe sa kop ng kanyang silid at ng silid ng anak ni Don Francisco na hindi pa niya nakikita. Pinuno niya ng hangin ang dibdib. Gusto niyang kalmahin ang sarili. Tinitigan niya ang kalangitan na wala kahit na isang bituin man lang. Parang buhay niya na walang kaliwa-liwanag. Pinikit niya ang mga mata para iwaksi ang kalungkutang gustong mamahay sa kanyang dibdib. Hindi man sinasadya, rumihistro sa isipan niya ang lalaking muntik nang makaaksidente sa kanya at nakaaway niya. Napadilat siya. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumilis ang pintig ng kanyang puso. Nagwawala iyon gayong hindi niya kilala ang lalaki at maaaring naligaw lamang ito sa asyenda. Ganoon din ang nadama niya at halos panginigan siya ng kalamdaman ng saglit siyang mapatitig sa taglay na kagwapuhan at kagisigan ng lalaki. Naunahan lang siya ng galit at pagtataray dahil sa muntik na siyang maaksidente sa kagagawa nito. Ngunit mo sa isipan niya ang sinabi nitong nagkita na sila. Ngunit kahit na ano ang gawin niya para maalaala ang sinasabi nito, ay wala pa rin siyang matandaan. Tama na rin siguro ang naisip niya na maaaring binibilog lang nito ang kanyang ulo. Hindi niya dapat pagsisihan ang mga binitawang salita dito bago niya itutuluyang iniwan. Subalit sa aminin man niya o hindi, may hatid na lungkot sa kanya ang isiping marahil ay una at huling pagkakataon na niya iyong makita ang lalaki. Parang bigla siyang nagising sa tinatakbo ng isip niya. Heto siya, may malaking problema na pilit na hinahanapan ng solusyon. Pero nakukuha pa rin niya na bigyan ng puwang sa isipan ang hindi nakilalang lalaking pumukaw sa kanyang interes. Napalingon siya nang makarinig ng kalusko sa kabilang silid na kasakop din ng balkonahe. Noon lang niya napansin na nakasindi ang ilaw roon dahil laging madilim ang silid. Nakabukas pati sliding door. Matagal nang walang umuuko pa sa silid, simula nang umalis ang anak ni Don Francisco. Bumalik na kaya ito? Wala sa loob na naitanong niya sa sarili. Pero ayon sa mga naririnig niya, wala nang balak ang nag-iisang anak na lalaki ng Don na bumalik pa sa asyenda. Naisip niya, marahil ay isa sa mga katulong ang nasa loob at may inaasikaso sa silid. Dala ng curiosity, pumasok siya roon. Kahit na walang gumagamit ng kwarto, mahigpit ang bili ng Don na panatilihin ang kalinisan niyon. Kasing laki lang niyon ang silid niya, pero halatang panlalaki talaga ito. Isang malapad na brass bed ang nasa gitna, na binagayan ng blue wallpaper at makapal na carpet na halos ikalubog ng kanyang mga paa. Ngunit wala siyang makitang tao sa paligid. Noon bumukas ang pinto ng banyo. Inuluwa niyo ng isang lalaking ilang sandali pa lang ang nakakalipas ay nasa kanyang isipan. Pero ngayon ay nakatayo na sa harapan niya. Nakasuot ito ng roba, bagaman nakatali sa baywang ay bukas naman sa dibdib. Bigla itong napatigil sa paghakbang pagkakita sa kanya. "Ikaw na naman?" Gulat itong sabi at madilim ang mukha nito. "Ito ang ikatlong beses na nakita kita sa mga hindi ko inaasahang pagkakataon." Tila na matanda si Althea sa kinatatayuan. Maging siya man ay nabigla din. Hindi rin niya inaasahan na magkikita sila ng lalaki. At hindi rin niya maiwasang mapalunok habang nakatingin sa manipis sa balahibo sa dibdib nito na parang kay sarap sandalan. Tila gustong bumigay ng nanginginig niyang tuhod. "Ano ang ginagawa mo rito?" Naapuhap niyang itanong. Naningkit ang mga mata nito. "You have no right to ask me that. 5 taon lamang akong nawala sa asyenda, pero halos dito na ako lumaki. At itong silid na pinasok mo ay pag-aari ko.
10 nitong villa at hacienda na sinasabi mong hindi racetrack. Ikaw ang anak ni Don Francisco? Ikaw si Marco Valencia? Nanlalaki ang mga mata niyang tanong dito. Bahagya pa siyang napaurong. The one and only. Maanghang nitong sagot at saka ngumisi. At sa palagay ko'y panahon na para malaman ko kung sino ka at paano ka napunta dito. Nagsimula itong humakbang palapit sa kanya. Hiyang-hiya siya sa natuklasan at sa mga insultong binitawan at nasabi niya dito. Tumalikod siya para tumakbo. Pero mabilis ang lalaki. Maagap itong nahawakan ng braso niya at hinapit siya nito. Nakulong siya sa matitipuno nitong mga bisig. Let me go! Pagpumiglas niya. Hindi niya gusto ang tila kuryenteng dumadaloy sa kanyang katauhan sa pagkakadikit ng mga katawan nila. Nakatakas ka na sa akin noong unang pagkakataong nagkita tayo. Hindi nito inalis ang pagkakatitig sa kanyang mukha. Pero hindi na ngayon. Hanggat hindi mo nababayaran ang mga katusuhan mo at pang-iinsultong ginawa mo sa akin. Bago pa niya maliwanan kung ano ang ibig sabihin, naramdaman na lamang niya ang bibig nitong biglang sumakop sa kanyang mga labi. Ang balak ni Marco ay bigyan siya ng parusa. Pero ang marahas nitong paghalik ay naging banayad. Lalo nang wala itong maramdamang pagtutol at panlalaban mula sa kanya. Tuluyan na siyang nawala sa sarili nang magbago ang paraan ng paghalik nito. Natatangay siya at nawawala ng lakas para pigilin ang traidor niyang katawan sa pagtugon dito. Naiyakap pa niya ang dalawang kamay sa batok ng lalaki. Natigilan siya nang maramdaman ang mga kamay nitong naglalanda sa kanyang katawan. Dahilan iyon para magising ang nalalabing katinuan sa kanyang isipan. Dinaig pa niya ang nabuhusan ng napakalamig na tubig. Ubod lakas niyang itinulak si Marco. Napatulala ito sa pagkabigla. Hindi nito inaasahan ang ginawa niya. At sinamantala niya iyon para takbuhin palabas ang silid nito. Nagugulahan siya kung bakit tinugon niya ang halik ng isang estrangherong hindi pa niya lubusang kilala. Ano kaya ang magiging epekto kina Marco at Althea matapos ang pangyayaring iyon sa pagitan nilang dalawa? Hindi na kaya sila mag-away pa at maging magkasundo na kaya sila? Alamin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po sa inyong panunood. God bless everyone!